Then mamaya pag-usapan natin ano ba ang epekto ng siren tuwing naririnig namin sa health ng bawat Filipino worker dito. Ano ba yung epekto ng siren na yan? So, ito, dito pumapasok yung sinasabi nilang fight for flight. Good day, internet! So, ngayong araw na to ay sobrang napakatahimik yan. So, nakakabingi yung katahimikan at nakakatakot. Dahil pag mga ganitong tahimik, ibig sabihin, nagpre-prepare na naman sila para atakin ng Israel. Yan, so, samahan ko muna si Aba kasi gusto raw niyang pumunta sa sentro ng village namin dahil may bibilin daw siya sa tindahan. So samahan niyo ako, let's go. Aba, where are we going? To buy what? What you want to buy? I want to buy a tzitzit. It's food or flour? No, flour. Flour? It's good. Something nice. Also, Aba, can you buy me ice cream? Sure. I'm hungry. I want ice cream. Yes, maybe me too. You want it too? Yes. Okay. The place to park. Ay, so nakarating na kami ngayon ni Aba sa may bilihan ng bulaklak. So mayroong mga bata dito nagbebenta ng mga bulaklak. So gusto ni Abang bumili. So hindi ko na siya mapipigilan dyan. So ayan na lang natin si Aba. What do you want, Aba? So, to take another yellow, but 3 kilos. One more yellow? Yes. Can I have one more? Yeah. Okay. So 2 white, 2 yellow. Ay, so nakabili na si Aba ngayon ng 5 bulaklak. So ngayon tinulungan lang ako ng mga bata para ilagay yung mga bulaklak niya dito sa sasakyan. Yeah, yeah. Thank you. Thank you too. So nagbago na nga yung isip ko sa ice cream. So ayoko na ng ice cream nung nakita kong open tong pizza dito sa village namin sa Moshab. Yan. So, mas masarap na lang yung pizza kaysa naman sa ice cream. Oh, grabe oh. Dito pa nila niluluto. Kaya nga lang, hindi ko maintindihan kung ano yung pizza nila kasi hindi siya English. Pero si Aba na bahala umorder. They have mushroom ba? עלי בזיליקום. עלי בזיליקום אני שם לך בכל מקרה. Oo. כן, זה אני רואה. So umorder si Aba ng mayroong nakalagay na basil. ותקע למטה. אוקיי. And now, hindi ko na maintindihan. Yun, so dumating na nga yung pagkain namin ni Aba ngayon. So kakain lang kami. Then mamaya pag-usapan natin ano ba ang epekto ng siren tuwing naririnig namin sa health ng bawat Filipino worker dito. Ano ba yung epekto ng siren na yan? So ito, dito pumapasok yung sinasabi nilang fight for flight or adrenaline effect. Yeah. So pag-usapan natin yun. So ngayong araw na to ay babalik tayo sa pagiging nurse yan. Pag-usapan natin ng adrenaline effect. Pero as of now, enjoying ko muna ang pagkain. So nakauwi na kami ni Aba. So pag-usapan natin kung ano nga ba yung epekto ng adrenal rush or adrenaline effect. Yan. So
once na yung brain natin ay naka-receive na ng signal ng threat or narinig na namin yung siren, so susunod niya magsisend siya ng signal sa adrenal glands. So ito yung adrenal glands, dalawang bilog sa taas ng kidney. So ito yung magpapalabas ng epinephrine. So ano nga ba yung epinephrine? Epinephrine, ito yung nagpapabilis ng tibok ng puso para yung blood flow is sobrang madami pupunta sa iba't ibang parts ng katawan. Then may effect din siya sa liver kung saan magpapalabas siya ng glucose. Glucose yun yung asukal. Yan, so para ma-burn at magkaroon tayo ng mas maraming energy. Sa lungs naman, ang epekto nito ay mas mabilis tayong huminga para dumami yung oxygen. And then sa eyes is nagdadilate yung pupil natin para mas focus tayo, mas makikita natin lahat. So, ito yung karaniwan sinasabi nila na kaya bumabagal yung oras. Yan. And next naman ay dun sa may intestine natin. Sa mga intestine natin, so yung intestine natin na yan ay hindi siya bibilis, kundi babagal naman siya. Kasi yung mga blood supply natin from sa intestine, magshi-shift siya papunta sa mga muscles natin. Yan. Para mas mabilis yung takbo, mas mabilis yung galaw. Kaya ganun na minsan, naiisip natin, paano natin nagawa yun? Wow! Yun, di natin alam dahil sa takot natin, nagkakaroon tayo ng adrenaline rush. So, ganun lang kasimple yung explanation neto. Hindi kailangan ng sobrang dami pang explanation. Ganito lang kasimple neto. Ayun, so na-explain ko na sa inyo kung ano yung physical changes na mangyayari tuwing naririnig namin ng siren. Or kung nare-receive namin yung mga warning. Yun na yung physical changes natin. So, napakabilis lang ng explanation. The next is, meron din tayong tinatawag na afterburn. So, after ng mga physical changes na yan, meron tayong pinatawag na afterburn. Ano ba yung pakiramdam naman sa afterburn? Yun yung nakakaramdam ka na ng hinginig ng kalamnan, ng mga muscle. Pag nahimasmasan ka na, yun na yung pakiramdam mo. Tapos, parang pagod ka na. Yun. Kaya minsan, kapag sunod-sunod na yung mga siren, talagang at the end of the day, talagang sobrang pagod na kami. Yan, yung tipong kahit gusto mo pang tumakbo, talagang hindi na kaya ng katawan mo dahil nasobrahan ka na sa puro takbo yan. So, wala na. And next naman, tuwing rush, hindi mo mararamdaman na meron ka na palang sugat, meron ka na palang pasa sa katawan. So, tuwing adrenaline rush kasi, hindi ka makakaramdam ng sakit. So, sa last part naman nitong video na to, ano nga ba yung mga kailangan nating gawin para hindi tayo over fatigue sa mga nangyayari? Yan. So, ang may papayo ko lang, ayun, kung sa tingin nyo medyo tahimik na ngayong oras na to, lumabas kayo. Punta kayo ng tindahan. Ayun, gaya sa amin ni Aba, pizza party, puro merienda lang, ganun lang yung ginagawa namin. So, minsan nagre-restaurant, pero dapat pumunta kayo sa lugar na kung saan alam nyong meron kayong matataguan. Yun. Pangalawa, huwag kayong magde-day off kung sakasakaling alam nyong kasagsagan ng bakbakan. Kung sa trabaho nyo is meron namang bomb shelter, I think mas mabuti na lang na mag-stay na lang kayo sa trabaho dahil may bomb shelter doon. Ayun, so dito na tinatapos tong video na to. So, happy holiday everyone! Happy holiday! Happy holiday!